Press con ho sa Tokyo nitong si Marcos Jr. ang ating pag-uusapan dito sa video na to. At ang live nitong si Atty. Trixie Crusangeles, mamaya bababaran ho natin yan. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago tayo magtungo dyan sa mga video na yan, may gusto lang ho akong segue yan, Igang. Ito problema sa inyo, di ba? Para sa mga makakaliwa, para sa mga Talyanista, Ensaymada, Pinklawan, Dilawan. Ito yung problema sa mga ano nyo, sa mga taga-suporta nyo kung bakit di kayo nakakahikayat ng mga taga-suporta. Di ba? Masyado kayong ang sasama ng ugali nyo. Halimbawa na lang ho itong na to. Kung di ako nagkakamali, flip-top MC na naman to. Ano nangyari dito sa mga flip-top? Wala namang kita sa flip-top. Pambihira kayo kaya ito na lang talaga racket nyo. Ganun, pinasok nyo na politika. Okay naman, walang problema yan. Basta pagkakatabi nyo si Trillanes, magpa-picture-picture kayo. Eto mga kababayan, ang sabi ho nitong isang mama na to, di ko na papakita pangalan, baka sumikat pa lumaki pa TF dyan sa mga maletagang. Etong mga DDS trolls, mga halatang walang pinag-aralan. Ouch! Grabe ka naman kuya kung makabanat ng walang pinag-aralan. Since hindi articulate at hindi marunong maglatag ng ideya, halata ding walang trabaho o karir. Since literal, buong araw, nagpo-post sila. Huwag naman ganun kuya. Umbira, halimbawa ako, DDS ako, nagbebenta ako ng pandesal. Wala pang bumibili ng aking malunggay pandesal. Di ba ako pwede mag-scroll sa FB? Nakita ko yung mga kabalbala mo, di ako pwede mag-komento, ganon. Nasa na ho tayo, nasa social media age na ho tayo. No, halimbawa nagbebenta ako, nasa palengke ako, hindi naman siguro ako walang pinag-aralan nun, hindi naman siguro ako troll kagad nun. Kasi nagtitinda ako sa palengke, wala pang bumibili ng baboy ko, nag-i-scroll ako, nakita ko kabalbalan mo, sasagutin ko, trolls na ako. Yan ang problema sa inyo, ang sasama ng ugali nyo. Diba? Kagad nyo sasabihin, walang pinag-aralan, di marunong maglatag ng ideya, wag ganun. O akala nyo naman kayo lang ang mga sukatan ba talaga ng edukasyon, ng pagkilatis kung anong nangyayari ngayon sa ating bansa? Kailangan ba talagang abogado ka? Kailangan CPA ka? Kailangan ganito ka bago? Yung ba mga walang pinag-aralan sa ating bansa ngayong mga panahon na to dapat hindi nasagutin yung mga post nyo? Base sa kanilang nakikita at nararamdaman na i-experience dito sa bansa na to. Ang kapal naman ng mukha mo kuya. Ganyan ba maglatag ng argumento at detalye ang mga mga pinklawan, dilawan at mga makakaliwang grupo? Kakapal na mukha niyo. Ako nasasaktan para dito kay mga malunggay pandesal seller Ako nasasaktan para doon sa nagbebenta ng baboy sa palengke. Napadaan lang naman siya sa post mo tapos sinagot niya yung kabalbalan mo, nagagalit ka. Agad wala ng trabaho. Pambihira naman yan kuya. Huwag naman ganoon. Halimbawa ako nagko-commute ako, papunta ako trabaho, BPO ako. O papunta akong kung saan man ako papunta, basta may trabaho ako. Siyempre, sa sobrang haba ng traffic, ang pampalipas mo ng oras, yung cellphone mo. Napadaan itong si Raulong nag-post na to ng kabalbalan na naman. Sinagot ko yung post mo. Troll na ako. Huwag ganun. Hindi kayo mananalo sa 2028 pag gaganyan kasama ugali nyo. Huwag ganun. Diba? Iyan ang sakit nyo noong 2022. Yan ang kinatalo ni Leni Robredo. Uulitin nyo na naman. Tatawagin nyo na namang walang pinag-aralan. Yung tipong pagka wala kang pinag-aralan, wala ka nang say sa bansa na to, ganon. Di ka na pwedeng Pambihira naman tong kuyang na to. Sila talaga suitable target for recruitment ng troll. Troll armies, no? Wala na ngang silbi sa buhay, salot pa sa bansa. Pambihira ka naman, kuya. Huwag kang ganyan Hindi, matatalo na naman yan kayo sa 2028. Walang makakaupong makakaliwa. Matatalo mga pinklawan, dilawan. Yung mga Marcos, walang kwenta. Hindi na talaga mananalo yan. Di ba? Ngayon, ito mga influencer nyo. Napakalayo kay PH Update. Patay nyo. Dito, Egay Erice ang aking i-recruit. Di ba? Pinapakita ko na
with open arms, yayakapin namin kayo. Di ba? Ito, pag wala kayong trabaho, ang dating parang di na kayo pwedeng mag-komento. Di ba? Ano daw eh? Suitable target daw para sa recruitment ng troll farms. Di pwedeng nagko-commute lang ako. Nakasakay ako sa jeep, nakasakay ako sa LRT. Tapos napadaan sa akin yung walang kwenta mong post. Tapos nag-react ako ng react ako. Nag-comment ako. Magpa-rehab ka muna. Yung tipong gano'n na ba na troll na kagad? Halimbawa, pag nabasa ko to, feeling ko addict ka. Nag-comment ako, troll na ako. Lang yan. Kaya hindi kayo mananalo. Ito, rektaw tayo, lipat tayo. Yan ang sinasabi ko. Anin nyo na ho yan. Yung mga flip-top MC na yan, ginugutom ho ata sila nung kanilang amon na bata rin nitong si Ping Lacson. Let's go! Diba? Ginugutom na ho ata sila eh. Hoy, dagdagan mo TF ng mga bata mo. Baka wala nang makain yung mga yan, oh. Diba? Sa bagay, tama naman ginagawa nila na yan. Yan ang ikakatalo ng mga nag-hire sa kanila. Siguraduhin nyo lang yung perang binibigay sa kanila, hindi galing sa maleta. Baka anti-corruption kayo ng anti-corruption. Tinatanggap nyo naman pera, galing maleta, mga siraulong to. O next. Itong mga flip-top MC na to, walang pinag-aralan. Nakala mo naman, magparehab ka muna, walang niya ka. VP Sara Duterte remains highest rated top official in the latest SWS survey. Sinasabi ko, yung mga ganyang klaseng balita, yan ang nagpapaganda ng ating linggo. Wala pa Linggo pa lang ngayon. Dapat PH, araw ng linggo, huwag masyadong mainit ang ulo. Approve. Ano tayo ngayon? Ika nga yung medyo kalmahan lang natin ng konti, no? Alam natin nakakainit ang ulo pagka nakakabasa tayo ng mga ganong klaseng banat, kailangan ho nating ika nga maghinay-hinay dito sa PH update, no? Bukas na yung balagbag serye bukas tayo, ha? Birthday ni ngayon? Attorney Jimmy Bondok, ha? Mega love shoutout. Senator Jimmy Bondok, palakpakan natin. Yeah. Ano ho niya? Kaarawan ho niya ngayon. Di pa magpapakantuntong si Atty. Jimmy Bondok? Sa babae nitong si Atty. Jimmy pupunta ako. Gusto lang palang kumain ng pasik canton no? O kaya palabok. Yan, masarap yan. Palabok, pasik canton, pasik bihon. Pasik gisado, basta pasik. Pahabain natin ang buhay nitong si Atty. Jimmy, di ba? O dito tayo sa bangag natin presidente. Game! Magbabasa ka ba? Tanungan na tayo. Walang kwenta yung basa-basa na yan. Ano naman yan konektado yan Pagbisita ng Amerika sa China, itong Pilipinas, bibisita sa Japan. Ano yan? Connect. tayo unlimited phone dito sa laro ng mga malalaking bansa na to. Economic. Maya pinag-uusapan natin, ibuboost daw ang ating defense capability. Kaaway ba tayo? Meron tayong inaaway dahil yun ang gusto ng Amerika. Pero kung tayo talaga ang titimon nito, kaya nating idaan sa diplomasya. Pero dahil hindi pabor sa naratibo nung kinatatakutan nitong si Marcos Jr. Kasi pagka natapos na termino nito, pwede nang arestuin sa Amerika to. Di ba may kaso ka? Mr. President. The first question, Mr. President, will come from Jervis Manahan of ABS-CBN. Good morning, Mr. President. Good morning. You have secured billions worth of investment while you are here in Japan. May we ask, which specific sectors will benefit the most, and how will ordinary Filipinos back home how will they feel the effects of these landmark deals? Well, the very first, I suppose the way we could describe it is that we have aspirations to become a hub in Asia
because as I keep reminding our potential investors, the Philippines is only 4 hours away from every major capital in Asia. And Yun yung selling point niya eh. 4 hours away sa mga malalaking major city sa Asia. Diba? Yun ang selling point niya. Kaso, isa lang yung pros. Yung pros na yon pwede naman pakinabangan next administration. Yung cons, adik ang liderato. Sabi ni Amy Marcos. Dapat pagka sinabi mong 4 hours away in major cities, diba, sa Asia, dapat sinabi mo ang problema dito nagkakawalaan ng maleta. Diba? Yun ang problema. that puts us Bihira ka geographically naman, at the center of Asia. So we are Center of what Asia. we have the agreements that we signed were generally in the semiconductor industry and the shipbuilding industry and some of the other high-tech industries, and then also between Mitsubishi, Toyota, vehicle automotive manufacturing and parts manufacturing also in the Philippines. We also spoke about battery production, Yan. Battery AI, production. Yan. even the power generation because of pag-asa the pa, may advent pag-asa pa. of the demands on power for the data centers that we are what we are starting to put up, and of course with the use of AI. So it's but of course shipbuilding has become an important part. If Tsuneshi with their investments will continue to produce the number of vessels that they do, they will bring us again to one of the top shipbuilding countries in the world. We used to be, I think, number 2. I think we've fallen back down that ranking, but this will bring us at least to the 4th or 3rd largest shipbuilding country in the world, and which is a natural for the Philippines. So most of what we were talking about were really to look forward for the future and try to engage partners so that we are ready, we are able to be trained, and we are ready with the infrastructure and the ecosystem that will support these new high-tech industries. So I suppose the biggest areas will be semiconductor, high-tech industries, and shipbuilding. The biggest area. Yun, shipbuilding pwede yun. Kaso baka puro puro yung puro durugista na yung mga dyan, yung mga tatransfer. But that's not Pambira, preclude. So many Hira pagka-addict yung mga leader, sabi ni Amy. Di ba? Lahat na lang ng galaw nila. Naiisip mo, baka di ba? Baka kaadikan lang gagawin nito, di ba? other Hirap. things, agriculture, smart cities, high-tech, marami, because as we know, Japan is a world leader when it comes to these technologies and to these strategies, and we have a lot to learn from them. So that's what we have made arrangements and agreements for. Thank you. Thank you, Mr. President. The next question from Ann Soberan from Radio Bongo. Good afternoon, Mr. President. Mr. President, kung daw po kung ano ang mga pangunahing napag-usapan ninyo with Emperor Naruhito at sa inyong naging pagpupulong po, and ano po naman ang naging mensahe ni Emperor kung meron po sa inyo at sa mga Pilipino? Ganon din at pinag-usapan sa namin ang pagpapaganda, papalago, papalapad at papalalim ng relasyon ng Pilipinas at saka ng Japan. At dahil hindi napag-usapan din namin kung ano yung mga maaari pang gawin upang maging mas malapit pa ang ating dalawang bansa. Nung state dinner, nakasama His Majesty the Emperor at saka Her Majesty Empress, ay iba naman yung pinag-usapan namin. We talked about our shared experiences in Oxford University and
it turns out mga music lover din pala yung emperor at empress. Kaya yun din ang pinag-usapan namin. Dahil talagang pare-pareho ang mga pinagdaanan din namin. And it was a very... Hindi naman nagnakaw yung mga yun, pambihira ka. Pati ba naman yung emperor ng Japan, idadamay mo po. Ano pareho kayo ng pinagdaanan? Hindi naman na-exile yung mga yan, emperor yan. Baka marinig nila, sipain ka nila dyan. O kung sasabihin pareho kayo ng pinagdaanan, hindi na-exile yan. Hindi sila nagnakaw, hindi sila naging diktador. Hoy! Kapal na mukha mo ha. Oh. It was a very, shall we say, warm conversation, and we were very flattered that although we of course the Japanese are very strict about formality and ritual, but once we did that, the emperor and the empress were very, very warm. And treated us like long lost friends, for which we are very grateful to the emperor and the empress. Their majesties were as gracious and as hospitable as any other host that we have had. Salamat po, Mr. President. The next question from Luisa Cabato of The Inquirer. Good afternoon po, Mr. President. Can you tell us more about the Philippines' deal with Japan regarding weapon exchange and intelligence sharing? How will this be utilized in asserting our rights in the West Philippine Sea, especially since China continues to ignore the 2016 arbitral award of the South China Sea? Well, I think in terms of those items, we reinforced our continued commitment to the rule of law, to international law, to the UNCLOS for freedom of navigation in South China Sea, and that is something that we have based all of our dealings with Japan on, especially in the defense and security aspect of it. The sharing of information is not necessarily military or intelligence information. We're talking about the weather, we're talking about smart cities, we are talking about the satellite information that they have that we might not have for increased agricultural productivity. So it really covers a great many, marami, hindi lamang pag sinasabing intelligence sharing, hindi ito man talaga just intelligence, din tawag ang katotohanan dyan, information sharing. Dahil marami silang mga gamit, marami silang satellite, marami silang mga systems na tayo ay wala. Tutulungan tayo na para dun sa information. Pinaka-importante dun yung weather. Sharing para weather forecasting kasi napakagaling na ng Japan tungkol sa meteorology. Kaya't malaking bagay para sa atin yun na makapag-forecast tayo ng mga bagyo o saka ng ulan, ng El Nino, lahat yun. At napaka-importante para sa ating mga magsasaka at saka para sa ating food supply. Next question, Mr. President. Kaya bang kaya bang pigilan yung rumaragasang baha? Okay, pagpalagay na natin na forecast na natin. Nandiyan na. Sabi ng ang tawag doon ng meteorological ang tawag doon yung organization o agency ng Japan. Bagyo papalapit sa Pilipinas. Yan na. Anong gagawin natin? Yung panggawa ng flood control i-deliver sa Ilocos Norte. Walang yan. Anong gagawin natin sa information na papalapit ang bagyo? Evacuation. Ano mangyayari doon sa mga iniwan na bahay? Lulubog sa baha. Bakit? Dahil linakaw yung pera. Pambihirang yan. Then from Maricel Halili, TV5. Sir, magandang tanghali po. Sir, on local issues po, sir. Sir, after the gun-related incident in the Senate and then there's the walkout of the... Ay, naano na ho natin tong bahagi ng video na to na napasadahan na ho natin to. Rumekta na ho tayo doon sa dito kay Attorney Trixie ko sa Angeles. Ay, naano na ho natin to na talakay na ho natin to doon sa ating mga naunang video. Ito, rekta ho tayo kay Attorney Trix. Okay.
Wala kang sounds, attorney. Hindi ito legal. Yun. Bahala ka na. Ikaw ang mag-file ng kaso kung sa tingin mo hindi ito legal. Yung rumors ang na aresto, o hindi naman na aresto, sumurrender si Senator Jinggoy. Paksa natin yung araw na ito ay ang mga pangyayari ukol pa rin sa ating Senado, flood control, impeachment at lahat na ng mga related aspects nun. So bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Umpisahan na po natin. Okay. Alright, so magandang gabi. Ito na po. Ang pangyayari ngayong araw na ito, very interesting. Nag-umpisa po yan sa, of course, na aresto, o hindi naman na aresto, sumurrender si Senator Jinggoy Estrada nung lumabas ang balita na nag-issue na ng warrant ang isang branch, isang division ng Sandigan Bayan. Doon sa division na yon, mayroong siyang charge na graft, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ukol doon pa rin sa isang flood control project. So, ayon sa warrant of arrest, ang kanyang piyansa ay nakaset sa 90,000 pesos. Agaran siyang pumunta sa Senado kasama ang kanyang mga abogado at nag-file ng bail. Nakauwi rin siya ngayong araw na ito. So, maraming rumors ang umikot bago yung nag-umpisa, no? Bago na-issue yung warrant, ilang araw na pong binabantayan yan. At in fact, nagbigay pa nga ng statement si Secretary John Vic Remulla na we have eyeballs on him. So, thinking na yun na nga, pag-issue ng warrant, ikukulong na siya dahil mayroon siyang charge na plunder. Hindi po lumabas ang warrant para sa plunder ngayong araw na ito. Bagkus ang lumabas ay yung warrant doon sa graft. So, given na naka-bail po siya, i-expect natin na exciting na naman ang Senado sa Monday. In the meantime, nagbigay naman ng statement ang Pangulo ngayong araw na ito na he watched with horror doon sa mga pangyayari sa Senado at sinabi nung panahon niya, hindi naman daw po nangyayari yan. Sabi niya, mababaw na daw ang usapan. Kakaloka. Talagang nagsalita yung isang taong yon tungkol sa kababawan. In the meantime, nag-order naman, in-announce naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na mag-create ng subcommittee ang Blue Ribbon Committee para lang talakayin o imbestigahan o dinggin ang mga issues dito sa flood control. Kung sa madaling salita, itutuloy yung pagdidinig doon sa flood control, pero tututukan ito ng isang subcommittee at ang chairman ng subcommittee na yon ay si Senator Rodante Marcoleta. Nag-issue naman ng statement si former Senate President Tito Soto, na hindi pa yata lumilipat ng opisina, at sinabing hindi daw legal yun. It is not legal. Eto ngayon, ang strategiya na nakikita natin na mangyayari. Yaman din lamang na ang ginagawa ng kabilang panig at ng NBI at ng iba pang mga law enforcement at ibang law enforcement agencies ay maggagawa ng isang hakbang o aksyon na kahit sabihin pa nilang hindi ito legal, bahala ka na. Ikaw ang mag-file ng kaso kung sa tingin mo hindi ito legal. Now, there's nothing wrong with that. However, ang nakikita natin ay itinutulak talaga ng ilang mga ahensya sa gobyerno o mga personalidad o mga opisyales sa administrasyon na itulak yung hangganan ng pasensya natin. Dahil ang ginagawa nila ay halatang halata in some instances na hindi naman makatarungan katulad ng attack doon sa Senado. Katulad ng pag-aresto at pagdala sa Hague ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung ina-attempt din nila ngayon na gawin kay Senator Bato at iba pang mga personalidad na posibleng haharap din or humaharap din o nabanggit bilang mga respondents sa ICC case. So, since gano'n naman ang ginagawa nila, posible ditong mangyari ay sabihin ng Senado, okay, gagawin namin ito kung tutol kayo, o edi sige, file niyo yung kaso sa Korte Suprema, kuha ka rin ng TRO, in the meantime, itutuloy namin ito. Alright.
So ito na ang pinakaiintay. Ayon doon sa kalendaryo, June 4, mag-umpisa na po ang mga pagdidinig sa Blue Ribbon Committee. Exciting ang mga pangyayari ngayong araw na ito. Of course, yung pinaka-exciting ang yung paglabas ng warrant ni Senator Jinggoy. Ayon sa kanya nga, nagpa-file pa siya may pagkakataon pa dapat siyang makafile ng motion for reconsideration. Hindi na po ito inintay at isinulong na sa Sandigan Bayan ang kanyang kaso. Pwede naman yun, no? It's not illegal, pero in many instances, iniintay ng ombudsman yung motion for recon bago i-file sa Sandigan Bayan yung kaso. Yun pa man, like I said, di naman yan illegal. It's just na, di ba, it would have been more complete or mas kumpleto yung pagdidinig doon sa respondent kung sana'y binigyan nila ng pagkakataon na marinig yung kanyang motion for reconsideration. So, para dun sa mga parating nag-aalala sa mayorya, ano yung sinabi natin the past few days? Di ba, iniiwasan natin talagang sagutin yung mga katanungan tungkol sa paano yan kung may maaresto, paano yan kung ganito, ganyan. Hindi ba't hindi kami sumasagot? Bakit? Kasi hindi pa nga mangyayari. Hindi pa nangyayari. Yung kinatatakutan ninyo ay natatakot na kayo. So, eto, alam natin na lalabas ang warrant ni Senator Jinggoy. At lalabas din ang warrant later on ni Senator Marcoleta. Pero, nangyari ba yung kinatatakutan? Na ano ba siya? Nakakulong ba si Senator Jinggoy nang walang bail? Hindi, di ba? So, yung mga nag-aalala tungkol sa recalibration o reconfirmation, reconfiguration ng mayorya sa Senado, wait lang, di pa po tapos. Besides, mag-recess na uli ang Kongreso after Wednesday. So, ang tutuloy-tuloy lang ay yung Blue Ribbon Committee. Sa madaling sabi, after Wednesday, hindi pa muna magkakaroon ng kahit anong attempt na magbago ng forma ng mayorya. So, huwag po munang nag-aalala. Huwag rin po muna kaming kukulitin. Kasi sinasagot naman namin, kaya lang paulit-ulit. No. Yung pag-summon ba sa BRC need ng voting? No. Mag-move lang yung isa, pwedeng mag-second, tapos na. Sabi ni si Kerong Panday, kapag may nag-walkout during flood control hearing, alam na this. So, sabi ni Ana Eliu, magandang gabi po, bravo Senator Jinggoy, excited for the coming June. Minsan kasi hindi natin pinag-uusapan yung mga katanungan ninyo kasi mayroon kaming nadidinig o konting kaalaman or mga naririnig na rumors tungkol dun sa mga sagot sa kanyang katanungan. Kaya lang, since it involves the possibility na may pinaplano yung mayorya, hindi namin gustong ilabas. Suffice it to say, kung hindi natin nakikita na nag-aalala ang mayorya, bakit tayo ang mag-aalala? In the meantime, ang kailangan ay tuloy-tuloy ang ating pagpo-post. Tuloy-tuloy ang ating, yung sisiguraduhin natin na nadidinig tayo. Hindi lang ng minority, ng administrasyon. Para alam nila, hindi sila magse-second guess, sure na sure sila. Yung galit ng taong bayan ay sukdulan na. Of course, marami sa atin naniniwala naniniwala na ang solusyon ay sa eleksyon 2028. Gayon pa man, di ba? Meron ding mga inip na at naiintindihan natin, talagang nakakainip. Masyadong mahaba na ang panahon na pinalipas natin na nakaupo itong mga opisyalis natin na wala na ngang serbisyo, nagnanakaw pa. Ngayon si Kerong Panday, may pattern, every Friday may galawang B-admin. Hindi nga Friday merong plano, may nilalabas sila. Ito nga ang sinasabi ko sa inyo. Part of the reason kung bakit ang ilan sa inyo ay nag-aalala dahil nakikita ninyo yung tuloy-tuloy na pagpo-post ng kalaban natin. Ang purpose ng kanilang pagpo-post ay takutin tayo o mawalan tayo ng na umanghina ang ating suporta sa ating mga senador, yung mayorya, yung brave Senate 13. At pag nanghina yung ating suporta dyan, baka they'll second guess themselves. It's kind of a way
an indirect way na dinidiscourage nila yung mga miyembro sa mayorya para tumawid into the minority. So unfortunately, yun na nga, masyado nang malaki ang tinaya ng mga senador na nasa mayorya. Masyado nang marami ang batikos sa kanila at minsan outright pambabastos. Yung atake o yung attempt na pasukin ang Senado na kung saan nagkaroon ng putukan ay isa sa dahilan na nagiging mas cohesive at mas solid yung mayorya. Ang double jeopardy sa plunder, di ba last 2024 acquitted na si Jinggoy sa plunder? Iba po yatang kaso yon. So pangatlong beses na po siya humaharap sa plunder, na-acquit na po siya sa 2 previous cases. Wala po akong naririnig na na-acquit siya in 2024. Baka meron siyang napadismiss na ilang mga counts. Marites, di na ako nababahala sa mga post ng minority, basta alam ko di sila mananalo kasi God is with the majority. May punto naman po kayo doon. Gawin pa man, kailangan pa rin natin talakayin para alam natin kung ano yung ina-attempt nila sa atin. Bukod pa dyan, ang flavor of the week na naman ay ang tinutulok na naman ng minority in the hopes na na maagaw nila yung mayorya, si Senator Win Gatchalian daw ang uupong Senate President. Hay nako. Eye roll talaga, massive eye roll. Sa totoo lang, mababa ang dun sa mga nakita namin na ang mga embargoed na surveys, mababa talaga ang support kay Senator Win Gatchalian. At kung sino mang Gatchalian ang tatakbo sa 2028, sisiguraduhin ng mga taga Visayas at Mindanao, DDS, I assume, na masiro si Senator Gatchalian o kung sino mang Gatchalian ang tatakbo para sa Senado sa 2028. I-shut out natin lahat ng mga re-electionists na sumama sa minority. Sabi ni Erjan, sabi nga ni Senator Marcoleta, 9 months nang pinahahawakan nila ang BRC sa, what is FSC? Wala, hindi ko alam. Wala na, hindi ko na matutuloy yung sente. Hindi ko kasi maintindihan eh. So ang request ko na lang po sa inyo, kung gagamit po kayo ng abbreviations, yun naman pong kilala. Kung hindi kilala, i-spell out ninyo. Hindi ba gano'n naman pagka may binabasa tayo either sa sa periodiko o kaya sa mga thesis, ang makikita ninyo kapag unang gagamitin, hindi gagamitin agad ang mga abbreviations, gagamitin niyo muna yung buo, yung kabuuan. Yung initials. Sabi ni Francis na iyak si Soto, illegal daw yung subcom. Umiyak. Baka parang ang feeling ko, ang minority, kaya nga ang lalakas ng loob kapag sila yung bumibira. Pero pag sila na po ang nagiging object ng operations ba, o ng galawan ng minority, hindi nila kinakaya. Wala ka naman naririnig dun sa mayorya nung may walkout. Wala ka naman masyadong maririnig dun sa mga machinations na linggo-linggo may nilalabas na pangalan na ito na ang susunod na Senate President, di ba? Bago si Win Gatchalian, si Kiko Pangilinan. Bago niyan, si Chis Escudero. Ambisyon, kasi nasa mayorya si Chis Escudero. Before that, si Senator Loren naman. So, halos linggo-linggo, naglalabas sila ng pangalan ng bagong Senate President. Pero hanggang ngayon, di pa rin natutupad. Di ba kakasabi lang natin, Sir Ray, bakit tayo maniniwala doon na sa mga nasa kabilang panig? Linggo-linggo naman, sinasabi nila yon. May coup next sa Senado, may coup, ganyan, mababago na, maaagaw na, whatever. Una-una, hindi po talaga mangyayari yan. At kahit may tumawid na isa, hindi po mapapalitan kung sino yung magiging Senate President. Kasi need 13, sabi ni Ian Cruz, ang kupal nito. Ni Tito Sen, talagang ayaw mag-appoint ng minority senators sa committees and ayaw mag-vacate sa SP office. Kasi iniisip nila makakabalik naman sila sa majority anytime. Super kapal ng faz. So, pero ang committee naman maaaring umandar. Well, that's my theory. My theory is kailangan makakaandar dapat ang mga committees kahit walang committee chair. Kahit walang committee vice chair.
Ngayon, ginagawa nga ng minority lahat ng makakaya nila para mapatid o mapilay ang Senado. Ito yung problema. O sige, they might be able to gain some chance to grab back the majority and grab back the presidency of the Senate. Pero ang cost niyan, yung inis natin sa kanila. Ang cost niyan, yung possibility na marami sa kanila ng mga re-electionists ay hindi na marire-elect. Sabi ni Reniel, maingay lang sila, parang latang walang laman. Ito yung nakakatawa pa sa kanila, hindi na nga nag-work yung kanilang communication strategy. Pero tuloy-tuloy pa rin nilang ginagawa. Ang yayabang pati nila. Diba? After every week, after ilang linggo na sinasabi nyo, may bagong Senate President na this week. Hindi pa rin nangyayari. Kakapagod, kakasawa, at sino maniniwala na sa inyo? Para kayong boy who cried wolf. May bagong Senate President, linggo-linggo, wala naman nangyayari. Sabi ni Nice, according to Senator Marcoleta, inaraw-araw daw na pinakikiusapan si Senator Jinggoy na bumaliktad na para hindi na daw siya ikukulong. Grabe talaga, kudos kay Senator Jinggoy, di siya bumaliktad. Totoo yun. Kasi Kudos. sino bang maniniwala sa mga pangako ng kabila? Maniniwala pa ba tayo sa mga pangako ng mga taong, di ba, kaparehas lang ng administrasyon o kalinyada ng administrasyon? At sure na tayo na ang Senate minority ngayon ay alyado ni BBM. Kasi ayan na, si Presidente ay nagsasalita na tungkol sa mga pangyayari dito sa Senado, pero halatang halata na may kinikilingan. So, lahat kayo magkakasabwat, sama na ang Presidente dyan. Naku, Senate minority. Sabi ni Julian's World, ang claim ni Senator Ping sa interview niya, nasa panig daw sila ng taong bayan, pero naka-off ang comment section. Diyos ko, di ba? So tama, ayaw pa nga bakantihin daw ni Senator Soto ang opisina ng Senate President. At ayaw nilang maglagay ng mga vice chair na mga kinatawan ng minority sa mga committees. Akala nila kaya nilang maantala ang komite. Di itutuloy na lang yan ng mayorya. At some point nakakasawa sila at para naman makatuloy ang trabaho sa Senado, they will continue, the majority will continue without them. So para dun sa mga nagtatanong, aarestuin ba si Jinggoy? Sumurrender na nga po siya at nakafile na po ng piyansa. Nakauwi na po. Sandali lang yun nangyari. Nakamerienda na, nakapahinga na, nakatulog na. Ito naman si Kuya. Oo. Sabi ni Silent Poison, tactics nila yan sa majority para mabahala ang mga minority sa isa't isa kung sino sa kanila ang tinutukoy. Sabi ni Gary Boy, may napanood daw siya, pwede daw magmosyon ng minority na i-vacant ang lahat ng chairmanship para di matuloy ang hearing sa BRC. Paano sila mananalo? Sinong boboto para sa motion nila? Pwede sila mag-file ng motion, pero matatalo yung motion na yun kasi hindi naman nakuha si Senator Jinggoy. So, anong inaasahan nila? Naman na maipapanalo nila? Mag-motion ng minority, wala naman silang numbers. Remember, hindi pa nakukuha si Senator Jinggoy. Yes, June 4. Actually, sabi ni Wenwen, legal po ba mag-issue ng NBI yung subpoena against Bato's wife? Pwede, legal naman mag-issue ng subpoena at legal din naman na hindi siya puntahan. Kasi ganito po yun, hindi pwedeng pilitin ng Senado na magtestigo ang isang asawa laban sa kanyang asawa. Hindi po rin yan admissible. So ewan ko kung anong ginagawa nila. Parang, minsan, nagbabasa ba kayo? Ano yan, privileged communication yan. So hindi nila pwedeng, halimbawa kung anong alam ng misis, hindi niya pwedeng isabi sa sa mga law enforcers or sa hukuman, yung mga ganyang impormasyon. Privileged nga yung komunikasyon ng mag-asawa. Pero ang tingin ko harass lang or it's kind of a form of harassment para maantala si Mrs. Bato, si Ma'am Nancy. Sabi ni Jonathan, paano po yung pagdinig nila regarding sa inihain sa majority para makaboto? Okay. Ang walkout ng minority ay para matigil yung diskusyon tungkol dun sa motion ni Senator Marcoleta.
Ito daw ay ayon dun sa rules ng Senado. Ayon naman dun sa basa ni Senator Marcoleta, once the quorum has been acquired, hindi na po yun mawawala kahit may mag-walk out pa. So titignan natin kung ano ang desisyon sa plenaryo. Sabi ni Fern, si Saldi ko kaya lalabas sa BRC flood control, parang masaya kung lalabas siya. Okay. Sabi ni Reniel, ayaw nga nila makipagdebate, magmomosyon pa ba sila? Yung ang simpleng butuhan bago sila nag-walk out, ayaw nila makipagdebate, motion pa kaya sa madaming batuhan sa Senado. Sabi ni Kilu, I will support Senator Jingo if he will run again in 28 rather than Senator JV kasi may paninindigan si Senator. Sa totoo lang, mas boboto ko si Jinggoy ngayon kaysa kay JB. At mas ikakampanya ko si Jinggoy ngayon kaysa kay JB. Sa 2028, mas ikakampanya ko siya. Kasi may prinsipyo eh. Nadapa na siya, nagkamali na siya sa mga nakalipas na panahon. Pero sa tingin ko, yung mga inaakusa ngayon sa kanya, hintayin natin yung mga sagot nitong si Senator Jinggoy Estrada. Ngayon, kung sakaling meron talaga siyang bagahe at talagang meron siyang sabit dito sa flood control, wala siyang karapatan tumakbo sa 2028. Diba? Ganun lang ho kasimple yun. Ngayon, pagka napaliwanag niya na maayos sarili niya, susuportahan ho natin yan. Diba? Susuportahan ho natin siya sa 2028. Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Senator Jinggoy. Bilang ordinaryong mamamayan po na at any time pwedeng maka-witness o maka-encounter ng NBI na nagsisearch kay Senator Bato, ano po ang rights namin? Maka-witness o ma-encounter ang NBI. Bakit? Pag na-witness nyo ba o ma-encounter ang NBI, may paraan para paano nila pastangan ang karapatan ninyo kung nag-witness lang po kayo? So, kailangan sabihin ninyo, ano yung circumstances? Kasi kung nag-witness lang kayo, wala namang ginawa sa inyo, gusto ko malaman kung para sa inyo, anong karapatan ninyo ang nalapastangan kung napanood nyo lang yung insidente? Kung wala, then wala. Hindi kayo apektado, di ba? Walang right na na-violate. Kasi, gabi na. Sabi ni Jean Sarmiento, only walkout po, sabi ni Sen Lacson, tuwing i-bring up yung teleconference motion ni Marcoleta. May cost rin lahat yan yung ginagawa ng minority. Tinatandaan natin sila at kung sakasakali na tumakbo sila uli, maaalala natin yan. Ako, pasensya na po. Inaantok na talaga. Sabi ni Dong Figueroa, bayad siguro kayo. Ikaw ba walang trabaho? Hindi ka nababayaran? Oo, ka naman. Ano yan? Wala kang trabaho o underemployed ka? Hindi ko maintindihan itong comment ninyo. Bayad siguro kayo. Parang, magtotroll ka na rin lang yung hindi pa maliwanag. Sinong na-insulto mo sa ganyan? Sabi ni It's Fudge, yung mindset nila archaic. Kami mga OFWs nag-online voting nga So, obvious naman na hindi naman sila talaga against online participation. Against sila na makalamang yung majority. Kasi mananalo sila ng mananalo. Ano itong unfair sa lahat? Sana sa lahat ng merong case ay ilabas ng ombudsman. Ano ibig sabihin nito? Sabi ni Silent Poison, yan trabaho ng toll. Pag pinatulan dun sila kumikita lalo. Sino may sabi? Nagpapatakbo ka ba ng toll farm? Nagbabayad ka ba ng extra pag pinapatulan yung mga tolls ninyo? O ginigess nyo lang yun? Sino may sabi na all toll farms are created equal o pare-pareho sila ng polisiya? Sino may sabi may ganun? Kung nag-guess lang kayo, wala kayo empirical evidence, guess lang yan. Pero basically, ang sinasabi mo sa akin, tigilan ko. Huwag akong pumatol dun sa mga trolls. Pwede naman kasi kayo na lang ang gumawa ng sarili ninyong live, di ba? Hindi ko naiintindihan Kasi paulit-ulit na yan. Pero alam niyo na ganin talaga itong live natin. So, di ko gets. Are you trying to tell me to stop doing that?
Yung indirect pa, hindi mo pa ako madiretso. Ganun ba yan? Sabi ni Fern, yung mga mahirap kung walang legal background, kaya kahit mali ipinaglalaban nila. Nakakatawa yung gusto ni Asidre na hayaan daw ang ombudsman na mag-imbestiga sa flood control scandal kaysa sa Blue Ribbon as if di namin halata na biased yung ombudsman. Eh bakit hindi nila hinayaan na yung ombudsman na lang ang mag-imbestiga kay VP Inday? Kung sa tingin nila ay mayroong bumubungad na kaso doon, hindi ba't babalik at babalik din yan sa kanila? Babalik at babalik din yan. Alam nyo, dito, mapagpatol talaga kami. At kahit yung mga regulars dito, pwede nila akong kunwari, pag pinagsasabihan ako, alam nila sasagot ako. So, kaya walang snowflakes talaga dito, maliban lang dun sa mga tol. Sabi ni Aquarius, sa kasalukuyang sitwasyon ng Senado, nakikita ba ninyo na mas umiiral ang rule of law or rule of politics? Palagay ko rhetorical question yan. Sabi ni Francis, may masamang plano na naman sina Pink na banggit niya sa interview niya kay Karen Davila, dakilang Karen ng Pilipinas. Ba't hindi mo pa sinabi kung ano yung binabalak? Hi Chris, dapat lang yung patulan so they don't think they can push us around like the kakampinks. Bakit ganun yung BBM supporters? Kasi may kasamahan ako sa trabaho, panay post sa BBM admin. Marami daw nagawa at mga DDS daw mga bobo. Natatawa na lang ako, nakakalungkot talaga, hindi pa nagigising. Wala na. Paano mo aasahan? Mahirap gisingin yung gising na. Nagtutulog-tulugan. Sabi ni Jonathan, tama po. Yung mga trolls naman po, puro paninira lang naman statement nila. Pero sa topic o issue na pinag-uusapan, walang alam. So, at saka iisa ang style. Heckling. Hindi pa nga original yan eh. Kasi yung DDS talagang nag-umpisa niyan. Kasi nga, napaka-self-righteous ng mga kalaban at the time. Yung mga election campaign season. Matakbong presidente si Digong. Pagkatapos, merong mga let me educate you type na mga hirit na mali-mali pa. Nakailang beses ako natablahan ang ilan sa mga, hindi sila trolls yung mga talagang naniniwala, yung mga true pinks o true yellows na kung makapost sa social media, yung bilib sila na tama sila. Tapos pag binoint out ninyo, actually ganito yung batas, iiyak. Sasabihin, ano ka naman DDS ka O ngayon, sabi ni Great Paul, walang kwenta walkout nila sa Monday kung present si Cheese. 12 majority plus 1 minority na maiwan para mag-motion sa pag-check ng quorum. Di 13 sila, may quorum pa din. Totoo yan, isa pa pala yun, na sinasabi ni Erwin Tulfo na baka may mga 3 daw na lilipat sa minority. Ang basis niya, ang basis niya body language. Di ko alam, eksperto pala siya sa body language. Tingnan natin kung totoo yung body language na yun. O baka naman yung body language was only an expression for the time na nakita niya yun. Ano po ang brand ng lipstick ninyo? Tom Ford? Tama ba yun? Something like that. Pwede ba mag-continue yung committee hearings while the Senate is on break? So that means po tuloy-tuloy na ang hearings without the threat of a change of Senate leadership. Doon lang sa mga committees that are organized na. Wala naman pong binigay na dahilan si Senator Cheese. Pero minsan na di ko sure kung paano ang pakiramdam ko pag tinatanungan niyo ako ng mga pag tinatanong niyo ako ng mga ganon ni personal, parang kapitbahay ko si Senator Cheese, no? So dudungawin ko lang sa fence. Sir Cheese, bakit po kayo absent? Parang ganon. Hindi ko po alam. Hintayin natin kung ano yung dahilan. Posible naman na baka masama ang pakiramdam o kaya baka may hearing siya. Hindi natin alam. Sabi ni Kilua, I like Attorney Trixie kasi nililecture rin niya kami, mga DDS, pag may mali. Kami niya sabi, kaya I really appreciate. In fairness. Dito.
Sabi ni Silent, nagpapalakas na lang loob yan si Bental. Pwede. Kasi napahiya na siya. Nga eh. Ang dami nga niya mali eh. Halimbawa, yung galit na galit siya, yung pala, galit na galit siya dun sa sabi niya, basta galit na galit siya sa remote participation. Sabi niya, bakit daw boboto ng gano'n? Bakit daw sila minamadali? Ni-remind siya ni Senator Alan Peter na ang pinag-uusapan pa lang po dito ay yung motion on the motion. Pasensya na po. Sabi ni Tungtung, yung mga pink, ang sasama ng loob, sasama ng loob, nung yung senador nila ang nasabihan na walang background sa law. Samantalang nung eleksyon sila gustong-gusto mag-educate kuno ng mga botante. May gano'n, Natawa ako doon sa sagot ni Senator Risa. Ang sabi ni Senator Risa, hindi nga ako abogado, pero 10 taon na akong senador. O ngayon, pag 10 taon ka na senador, pwede ka na mag-bar exam. Parang, iba talaga. Kasi, syempre, parang doktor yan, di ba, oo, antok na ako. Parang mga doktor, meron silang pwedeng sabihin sa iyo, halimbawa, lalagyan mo ng ganitong klaseng gamot, yung sugat mo, ganyan, keep it clean, ganito. Pwede ka mag-aral ng first aid. Pero mapapalitan mo ba ang doktor? Hindi. Kasi, yung 8 taon na pinag-aaralan nila yung medisina, hindi mo maaaral yan in a week or 2 days or kahit 10 years kang senador, hindi ka naman nag-aaral ng batas nun, there will be things talaga na a lawyer will know more than you do. Ayan, sabi ni Glenn Potts, a janitor 10 years in the Senate will not make him a lawyer. Yun. Sabi ni BBM, fake daw yung putukan sa Senado watching from Saudi. Sana impeachable, di ba? Sana impeachable offense yung fake news para, ayan. Sa dalas ba naman? Totoo ito, napansin ko din to, sabi ni Bokyo, hirap kalaban ni Sendante, senador na neophyte, pero ini-school niya yung mga senators na dekada-dekada na servisyo sa iba-ibang amo nila. Alam niyo, totoo to, yung performance ni Senator Marcoleta, ang galing, parang pinanganak siyang senador. Sabi ni Great Wall, I really think it was self-preservation on the part of Heat Bulaga, kaya natigil yung Blue Ribbon hearing. Kasi baka may mga majority noon na nabanggit, baka mapatalsik in the, Sabi ni Glenn, mas batikan pa siya kaysa sa mga tenured na senador. Sabi ni Jean Wong, I noticed that Pinklawans are only concerned about themselves and not the country. They only want to feel that they are above the Filipino. Matagal na nilang sakit yan. Sakit ho nila yan. Ito. Itong na to. Ay, naku si father to. Ayun ito isa pa to. Ito hindi malaman itong battle MC na to kung makakaliwa o Pinklawan Dilawan. Pero feeling ko Pinklawan Dilawan yan, pero kakalabanin din nila yan. No, sakit ho nila yan. Yung na lang dapat kahit na magunaw na mundo, kahit na maghirap na sambay ng Pilipino, basta tama lang yung mga Pinklawan at Dilawan. Ganyan ho sila mag-isip. Sabi ni Ma'am Marlene, yung ibang senators ang tagal na sa Senate, hindi man lang kumuha kahit crash course sa batas para hindi man sila nilalaman ng magagaling na abogado. Hindi totoo yan, ma'am. Teka, sabi ni Ma'am Dalia, if you need 16 votes to convict and 9 votes to acquit, paano kung both votes? Ma'am, hindi po kailangan mag-concur. Basta, kung hindi maabot ang 16 votes, tapos na. They don't need 9 votes to acquit. You only need that kapag lahat magpa-participate. Ganito po yun. Sa 16, regardless of yung mga natira,
mag-acquit, mag-abstain, umabsent, yung mga ganyan. Basta dapat 16. 2/3. Yun ang nire-require ng saligang batas. 2/3. So, kailangan maabutan yung 2/3. Pag hindi naabutan yung 2/3, goodbye. Walang Sabi ni impeachment. Bokyo. BBM seems to be on the offensive now based on statements he made. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo tapusin yung video na yan, punta lang ko kayo dyan sa Luminous by Atty. Trixie Cruz, Angeles, and Ahmed Paglinawan. Maraming salamat to. Punta lang ko kayo sa FYT page nitong si Atty. Trix. Maraming salamat, Atty. Trix. Mag-ingat ko kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.